Good afternoon guys. Ngayon ay March 8, araw ng Biyernes. At nandito tayo ngayon sa aking pond. Yan guys. Bali nakapagkarga na pala ako ng 2 buwan. Successive yan. At ito guys, nakaready na rin yung pangatlong buwan para sa katapusan ng March yan. Hindi pa naman totally nakaready, kundi finishing na lang. Then magkakaroon tayo ng treatment sa ating pond. Bali, ang pag-usapan natin ngayon, kung gaano ba talaga karami yung tubig na kailangan natin sa mga hito natin na 4 to 5 inches. Tuloy guys, kahit na yung pinaka mataas na parte, kahit na 4 inches, okay na yon. Hindi naman kailangan na marami talaga. Pero ako kasi may 24 hours ako na may nahuhulog na tubig. Tumutulo pala, may tumutulong tubig sa aking pond. Silipin natin guys kung gaano kataas yung every 4 days na pagpapalit ko ng tubig. Ito kasi guys, may tumutulong kanyan kahit na umaga at saka hapon yan. Kaya tumaas lang yung tubig ng ating pond, pero mukhang mataas lang. At kung tutusin, titingnan natin yung basa niya. Ang taas lang niya sa pinakamalalim ay 7 inches lang. Yan guys, yung basa niya 7 inches lang siya. Diyan nakarating yung basa ng ating yung basa niya. Kaya hindi 8 pala guys, nasa 8. Yan, 8 inches yung ating tubig. Pero kung titingnan natin yung tubig natin, parang ang taas-taas niya. Diyan na pala yung mga hito natin guys. Ito yung hito natin na kinuha ko noong January 28. Focus. Malalaki na rin sila guys. Yung madilim kasi dumidilim na rin sa paligid. At ito naman sa kabila guys, dito ay meron lamang siyang 6 inches na tubig. Pinapatulong ko din ito ng tubig araw-araw. Pinatay ko lang kasi nandito sa tapat ng ating camera. Bali ito guys ay nasa 9 days na sila ngayon sa akin. Binili ko rin ito no, dumating din sila noong February 28. At nung may mortality pa rin ako dito, hindi natin maiiwasan yun. Sa pagod na rin siguro sa biyahe. Pero at least 8 lang yung namatay sa second batch ng aking hito. At inaasahan ko na by March ay makakargahan ko na itong kuwan natin. Itong parte na to. Yan. Finishing touch na lang. At by April, dyan sa kabila guys, gagawa pa tayo ng isang ganito para maging 4. Every month magkakarga tayo. Ayan guys, oras na rin siguro para kumain itong mga hito natin. Tingnan natin kung okay naman silang pakainin. Kikita naman natin kapag nag-aagawan sila. Ayan. Ibig sabihin, healthy yung mga hito natin. Ito, may population ito na kon guys. Ang order ko talaga 1-2. Pero ang naibigay ni supplier 1-1 lang. Pero ang alam ko, hindi lang 1-2 itong kon na to. Population nito kasi malnourished na sila nung dumating sila eh. Kasi nga sa haba na 2 araw daw silang bumabiyahe. Kaya ganun sila kagaan. Kaya yung 1-2 na order ko, more pa doon ang nakuha ko. Kaya ang alam ko to, nagre-rinse na to ng 1-4.
Tingnan natin kung kailangan pa ba nila ng pagkain para alam natin. Hindi natin basta-basta bibigyan ng napakarami. Bali pag sa gabi naman, very active naman sila. Galaw sila ng galaw. Lumalangoy-langoy lang sila sa gabi. Pero maliliit pa sila guys. Nasa kon pa lang sila. Ilang araw pa lang. Pero may mga shooter na rin dito. Kaya kailangan nating mag-sizing siguro next month na. Parang bitin pa. Mas maganda na lang yung underfeed sila kaysa sa ma-overfeed natin. Tama na yun. At dito naman tayo sa kabila guys. Ayan na kayo. Bilisan lang natin para makakain lahat. Kasi pag di natin bibilisan yan, may mga masisiba talaga. Na sila na yung nakakarami. Yung lahat ng parte mga sabuyan natin. Ito nasa kwan lang to 1K. Pero hindi ko alam kung may 1K pa ito kasi namatayan ako ng 80 namatay sa akin dahil sa sobrang pakain ko. Na overfeed guys nung una. First 3 days yung problema talaga. Yung first 3 days na yun, hindi ko makakalimutan yung experience ko na yun. Pero sa ngayon, alam na natin, dapat natin gawin. Pag nilaglagan natin ng pagkain guys ng mga hito natin at hindi sila active, huwag nyo nang ituloy. Palipas na lang sila ng isang beses na pakain para hindi sila ma-overfeed. So yun lang ang masishare ko guys. Kahit na 3 inches, 4 inches lang yung lalim ng ating tubig. Pero dun sa pinaka dulo, bababa pa yan ng 3 inches. Kaya yung 7 or 6 inches natin dito magiging 9 or 10 doon na inches. Yun lang ang kanon. Kasi elevated naman siya. So yun guys, sana at least nakapagbigay ako ng konting tips sa mga gusto ring mag-alaga na kagaya ko. Lalo na sa hindi naman magastos sa tubig guys. Hindi kagaya ng ang alam natin, pupunuin talaga natin to sa yung 1 meter na taas ng ating pan. Hindi natin dapat punuin yan. Kailangan konti-konti lang. Kasi pag malalaki na sila, talagang kailangan na natin silang punuin kasi magiging crowded naman na sila dun sa 6 inches or 7 inches na tubig natin. At kailangan na rin talaga nila ng mas malaking space. Siyempre gagamitin na natin yung space pataas. Kung yung area niya ay 10 square meter, kailangan na natin yung pataas niya na magamit talaga. So yan lang guys. Sana huwag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga bago pang viewers dyan, pakipindot naman yung subscribe button at notification bell para update naman kayo sa aking mga susunod pang vlog. Kasi hindi lang ito, pati sa garden guys, mayroon akong ma-share sa inyo. High-tech ngayon ang Bonfire Agri Farm, lalo na sa pagpapatubig. Salamat!